Lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I cried some bitter tears, but I felt. Alright, so magandang gabi po muli sa atin at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos sa gabi nito. At magandang gabi po sa lahat ng nakikinig, saan man po kayo naroon. At ang panalangin ko po ay pagpalain tayo ng Diyos, bawat po tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Okay, so sa akin po ay hindi naman po ito matagal na devotion. Kumbaga makapulot lang po tayo kahit isa na prinsipyo at words of encouragement. Ayos na po ako niyan. Ano ho? At I believe na makakatulong po sa ating pong Kristyanong buhay. Tayo po muna manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na muli niyo po kaming tuturuan muli sa inyong salita at bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa at upang kami po ay makapulot ng mga prinsipyo ninyo at patuloy na encourage sa aming buhay upang magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo at may pahalagan po namin ng aming family. Kayo pong maitaas, patawad din sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Dito na po tayo sa Luke chapter 1 verses 46 hanggang 56. Sabi po ng Bible, "And Mary said, My soul that magnify the Lord." Yan po ang pamagat natin. My soul that magnify the Lord. "And my spirit hath rejoiced in God my Savior, for he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generation shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. And his mercy is on them that fear him from generation to generation. He that should strength with his arm, he hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree, and hath filled the hungry with good things, and the riches, or the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham, to his seed forever. And Mary abode with her about 3 months, and returned to her own house." Okay? So yan po ang mga talata na nabanggit po sa binasa po natin. Una po munang salita dito yung magnify. So ang ibig sabihin po ng magnify, ano ho, ay megaluno sa Greek. Ano ho, nang ibig sabihin niya ay enlarge, or to make great, or increase. Okay, yan po yung ibinigay na salita. Magandang gabi po, Tatay Jojo, dyan sa California. At salamat po sa pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon lagi. Okay. So yung Savior naman po dito ay soter sa Greek, ano ho, deliver. Okay. So, deliver. Okay. And then yung imagination po dyan, na yung mga tao nga po ay scatter the proud in imagination, in the imagination of their hearts. Sabi ng Biblia, understanding or disposition, yung nasa isip po nila, yung thought, ano ho, yan po ang ibig sabihin na binigay ng Concordance Dictionary. Ano po? Yung filled naman po dito, ng Diyos ay He filled them with the hungry with good things, ay satisfy. Okay? Satisfy. And yung whole pen po dyan, ay to take hold of, to participate, help, and support. Okay?
So again po, ito pong mga ginagamit na salita dito ay Old English po ito ho, doon sa pagkakatranslate from Greek and Hebrew, yung King James na tinatawag na Bible, sapagkat po ang ibang version na po kasi ng Bible ay marami po dyan omitted, tinanggal, pinalitan, nawawala yung essence po ng verse, o kaya naman yung doctrine sa mga ibang talata. Kaya isang lesson po actually ito sa Bible College about the King James Bible ay napakahalaga pong sapagkat ito po yung yung talagang inauthorize ni King James of Scotland at England na translation from the Hebrew and Greek. Kumbaga, this is the nearest to the original sa lahat po ng translation. Walang nababago, walang napapalitan, pero talagang makikita mo yung substance ng salita ng Diyos. Okay, so una pong pwede natin makuha dito ay Mary said, "My soul that magnify the Lord." Okay? So, letter A. Okay, so bakit kaya sinabi ni Mary na "My soul that magnify the Lord"? Samantalang yung ipapanganak niya naman na ang ating Panginoong Jesucristo ay anak niya, di ba? Pero bakit niya kayang sinabing, "My soul that magnify the Lord"? Anak niya yun eh. Alam niyo kung bakit? Alam ni Mary na hindi naman talaga nila anak ni Joseph yun eh. Kaya nga kinausap siya ng angel na yung Holy Spirit shall overshadow thee and ito ay conceive of the Holy Ghost. Ito naunawaan ni Mary po na yung ipapanganak niyang bata ay Diyos, Lord. Kaya ang capital letter L po yan eh. Adonai, So, Adonai, alright? So, alam ni Mary na yan yung Diyos na nanggaling sa langit, na magiging Savior of the world. Kaya nga po, ipinadaan sa kanya. Kaya nabanggit niya dito na Mary said, "My soul that magnify the Lord." Itataas ko, i-increase ko. Oo, I will make Him great over my life. Bakit? Kasi nga, Lord to eh. Hindi to ordinaryong bata eh. Lord, nararapat lang na ma-magnify siya sa aking buhay. Yun po ang ibig sabihin ni Mary po dito. Alright? And letter A, sabi niya, "My spirit hath rejoiced in God my Savior." Bakit kaya binanggit niya ulit my Savior? Di ba? My spirit has rejoiced in God my Savior. So, naunawaan ni Mary na Diyos ito eh. Oo. At Diyos na tagapagligtas ko. So, nais ko pong sabihin ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lang po siya tao. So, siya po ay Diyos. Diyos na nagsakatawang tao. Kung nagsakatawang tao po yan, hindi po siya dating tao. Di ba? So, meron siyang or nature bago siya naging tao. Meron siyang ibang being bago siya naging human being. Okay? So, naniniwala po tayo siya ay divine being. Diyos. Sabi ng ilan ay tao lang, hindi Diyos. Mali po. Kasi itong nanay niya, sa laman, kahit siya nagsabing, "Rejoice in God, my Savior." Diyos to na ipinagbubuntis ko at siya ang aking tagapagligtas. Tingnan niyo po si Christy, alam ni Mary na si Jesus ang tagapagligtas. Kahit siya po, nanay ni Jesus, kailangan niya rin bang tagapagligtas. Kaya hindi po si Mary ang tagapagligtas. Bakit? Nangangailangan siya ng tagapagligtas eh. Kasi kung siya ang tagapagligtas sana si Mary, hindi niya nasasabihin God my Savior. 'Di ba? Kaya hindi po si Mary ang tagapagligtas. Wala po siyang kayang iligtas. Makasalanan din po siya tulad sa atin, At hindi po siya Diyos. Okay? Hindi po siya tagapagligtas. Hindi po siya nagpapatawad ng kasalanan. Ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos po, ang nagpapatawad ng kasalanan. Mababasa niyo po dyan many times sa Bible. Kaya nga si Mary, nangangailangan din ng tagapagligtas. Kaya si Mary, hindi po siya tagapagligtas. Nais ko pong sabihin sa atin na si Kristo po ang kinakailangang sampalatayaan natin at tanggapin na ating Panginoon at tagapagligtas. Hindi po tao. Hindi po si Mary, hindi po pastor, pare, ministro, hindi po reliyon,
Hindi po sa gawa ng tao, hindi po sa bautismo, binyag, hindi po sa penitensya, kumpisal, komunyon, hindi. Si Jesus lang po. Kaya nga, siya yung tagapagligtas. Amen? Letter B, for he has regarded the low estate of his sentiment. Sapagkat sabi niya, ay ako pa ang na-consider niya. Ako pa yung na-regard, na-consider the low state of thy handmaid. Kahit mababang, nasa mababang uri kami ng buhay, nasa mababang uri ng yung pamilya namin, hindi kinikilala, ano ho. Kumbaga, nasa low state po ang pamilya ni Mary. Pero, kinonsider siya eh. Kaya nga sabi niya, napaka-pribileyo ko eh. Diba? Natutuwa ako. Dinadakila ko ang Diyos sapagkat in my low state, He regarded me eh. Diba? Sabi dyan sa verse number 48, niregard pa ako. Alam niyo po, nais ko pong sabihin sa bawat isa, kahit anong katayuan po natin sa buhay, ay ang Diyos po malapit po sa atin. Ang Diyos po inabot po tayo. Ang Diyos gusto niya tayong iligtas lahat. Ang Diyos mahal niya po lahat ng tao. For God so loved the world. Walang mababa, walang mataas sa Panginoon. Pare-parehas lang po tayo sa mata ng Diyos, makasalanan. Yan po ang common ground natin. Ano ho? Kaya nga kahit mababa tayong uring pamilya, galing, kahit sabihin natin, kumbaga, galing ka sa makasalanang pamilya, o kaya naman hindi kasal yung mag-asawa, nais kong sabihin po na anuman ang kalagayan ng ating buhay ay rinirigard po. Mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Di ba? Oho, mahal po tayo ng Diyos. Oho, kahit saan pa tayo nanggaling na pamilya, saan pa tayo ano pang klaseng background tayo, anumang estado ng buhay natin, mahirap, at nagkasala, nakulong, anuman. Oho, nakulong, na-rehabilitate. Nais kong sabihin, mahalaga po tayo sa Panginoon. Oho. In letter C, from henceforth, all generations shall call me blessed. So by the way po, ang purpose po ng daily words of encouragement natin, no, sa bawat talata, makakakuha tayo ng encouragement and principle. No? Kaya nga pinipiga po natin eh. So alam niyo po, pag nagbasa kayo ng Bible, yung kahit may isang phrase kang nakita, God will remind you something. Kumbaga may ituturo ang Panginoon. Ganyan po pag nag-aaral kami. Pag nagbasa ka ng Bible, mayroong biglang talata doon na maliit na phrase na nag-catch ng attention mo. Pag-aaralan mo word by word. At makikita mo, meron kang mapupulot doon eh. So, meron po kaming pinag-aralan sa Bible College na yun doon sa hermeneutics, yung tinatawag na scripture, interpret scripture. So, kumbaga, pinapaliwanag. Kaya, doon sa talatang yan, merong, nagko-complement na another talata po dyan. Ganyan po yan. Word study na tinatawag, or yung word study, saka yung topical study of the Bible. So, kaya nga po, makakakuha ka doon. Yan po ang purpose ng daily words of encouragement po natin. Na isa na purpose. So, bawat phrase, kaya ang emphasis nito sa kalagayan mo ngayon. Okay? So, letter C, from henceforth, all generations shall call me blessed. Sabi ng Biblia, all generations shall call me blessed. So, number 2, God is mighty to do great things for us. Okay? So, God is mighty to do great things for us. Dito sa verse 49, mababasa po natin dyan, na for he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name. Alam niyo po, kahit ito po ay para kay Mary, in application po, applicable din po ito sa atin. Bakit? Kasi, tao tayo ng Diyos eh. Di ba? Tao po tayo ng Diyos. By the way, ang salita ng Diyos na isulat para sa learning natin. Kahit yung mga Old Testament scripture, mga kapatid, babasahin niyo po doon dito sa New Testament na they are ensamples for us, sabi ng Biblia. So, ensample, ibig sabihin ay kumbaga kagamit-gamit o example para po sa atin eh. So, kahit hindi po for example, binabanggit yan sa mga Hudyo.
Hindi ibig sabihin, binanggit sa audio ay wala tayo, hindi applicable sa atin or hindi makakatulong sa atin. Makakatulong po. Bakit? Una, iisa ang Diyos natin. Ang Diyos ng Hudyo, Diyos din po natin. Di ba? Pangalawa, sila ay chosen nation of God. Tayo, child of God. Anak tayo ng Diyos. So, yung nasa Old Testament po, pag in-apply natin ngayon, tingnan nyo, pagpapalain tayo. Di ba? So, sa Old Testament, thou shalt not kill. Sa New Testament, pwede na bang pumatay? Hindi eh. Di ba? So, applicable po yan. Ano ho? Kaya nga po, itong sabi ng Biblia na, for he that is mighty hath done to me great things, kaya din pong gumawa ng Diyos ng great things sa atin. Ano ho? When we just do what He says, filled with the Holy Spirit, talagang makakagawa ka ng great things eh. Yung, parang yung imposible magagawa mo. Ako po, naranasan ko po yan eh. Sino ba ako? Oo, sa buhay. Walang direction noon, pariwara. Pero kalahin mo, ginamit pa ako ng Panginoon. Sa libu-libong mga tao, nakarinig ng gospel ng ating Panginoong Yesus. Ang prayer ko nga po, Panginoon, bago mo ako kunin, maka-reach out ako ng millions of people, please. Here's my life, sabi ko, use me in your will. Yung po ang prayer ko, use me to reach more people, millions of people. No, sabi ko, gamitin mo ako, Panginoon. Diba? So, hindi ko akalain, makaka-reach ako ng mga thousands people. Bakit? Kasi kayang gumawa ng Diyos ng great things eh. Diba? Para po sa atin. Letter A, His mercy is on them that fear Him from generation to generation. So yung mga mayroon pong respect, yung pong fear dyan, reverential fear, respect, or obedient, sa Diyos, yung mercy niya ay mas makakakita yung mga sumusunod sa Kanya eh. Yung nagre-respect, yung mga may obedience sa Kanya, from generation to generation, may experience po natin ang mercy of God. Awa niya. Kaya nga kahit nagkakamalit, nagkakasala tayo, napakabuti ng Panginoon pa rin sa atin because of His mercy. Alright? Letter B, He hath shown strength with His arm, He scattered the proud from the imagination of their heart. So, ini-scatter niya yung mga mapagmataas sa kanilang mga thoughts, sa kanilang mga disposition, sa kanilang puso. Hindi naman po nagtatagal yung mga proud eh. Tingnan nyo sa Kongreso ngayon, yung mga hearing sa flood control. Yung akala nila okay sila. Yung akala nila walang nakakita sa kanila. Ngayon, nagsisilabasan. Nagtututuruan na eh. Bakit? They are proud, di ba? Oo, kaya ko to. Kahit gawin ko ito, walang makakakita. Kahit mangurakot ako, walang makakapansin ito. Eh ngayon. So, scattered sila ngayon, di ba? Letter C, He had put down the mighty from their seats and exalted them that are low degree. Parang yung sabi sa James na God will, the proud shall be abased and the humble shall be exalted. Di ba? God resisted the proud but giveth more grace unto the humble. Sabi sa book of James. So He will put down the mighty from their seats. Tignan niyo po ngayon sa mga hearing ng flood control. Yung mga nasa kapangyarihan noon, di ba? Yung nasa trono, kumbaga. Put down the mighty from their seat. Asan sila ngayon? Oh. So, yung iba nakakulong na. Yung iba na-contempt. Cite in contempt. Pero ang sabi dyan, He exalted them that are low degree. Kaya wala pong makakatalo sa mapagpakumbaba. Be humble. Oho. Sabi nga ng isang pastor, be humble or you'll stumble. Magpakumbaba lang po tayo. Wag aangat yung paa natin sa lupa. Kasi pag umangat ang paa natin sa lupa, tumaas ka, pag nahulog ka, masakit. Kinakailangan anuman ang katayuan natin, anumang abot natin, educational attainment, anumang trabaho mo, anumang yaman mo, anumang kapangyarihan mo, anumang edukasyon mo, anumang riches mo, manatili sa ground. Kilalanin ng Diyos, kapatid. By your grace and for your glory. Dapat ganyan. Oho, sabi nga doon sa Old Testament baka makalimutan nyo na ako pagka umasenso na kayo. Sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Baka makalimutan nyo ang ginawa ko sa inyo pag kayo na ay pinagpala at umasenso. At mayaman na. So, kinakailangan manatili po tayo. Because why? God will exalt them that are of low degree. Sabi sa verse 52.
Letter D, he hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent away empty. Di ba? Satisfy po ang ibig sabihin ng fill. The hungry with good things. Kaya hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Pagkain, God will satisfy us. Food, needs, hindi po pababayaan ng Diyos ang mga anak niya. Yung mga sparrow nga, sabi niya, mga sparrow, pinapakain ko, walang nag-aalaga sa kanila. Kayo pa kaya, mga tao, anak ko, mga anak ng Diyos. Diba? So he hath filled the hungry with good things, and the rich hath sent them away empty. Yung mga mayamang hindi kinakilala ang Diyos, mababankrupt na. Marami na po akong nakita dyan dito sa TV. Oo, bankrupt. Marami na rin po akong narinig na testimony ganyan. Hindi nila kinonsider ang Diyos ngayon, kinuha ng Diyos yung kanila. Madali lang pong kunin ng Diyos yan kung gusto niya. Pinakamaganda, magpakumbaba tayo, recognize God. Panginoon, you entrusted to me this, I will use this for your glory and honor. Dapat yun. Letter A, he hath fulfilled his servant, or help, or support. Yan ang ibig sabihin niyan. His servant Israel in remembrance of his mercy. So, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Kung kukunin natin yung application yan, ay susupport tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Diyos. At because in remembrance of His mercy, sabi ng Biblia. So, sa ating pong principles of the day, we must magnify God's name because He satisfies our greatest need and the need of salvation from Him. Diba? I-magnify natin siya. We must magnify God's name because He satisfies our greatest need, and that is the need of our salvation from Him. Pangalawa, God put down the mighty and exalted those of low degree. Nabasa po natin kanina. Manatili lang po tayong humble. Huwag magmalaki, huwag magtaas. Huwag angat yung paa natin sa lupa. Pag umangat yan, babagsak ka, masakit. So manatili po tayong mapagpakumbaba. Panginoon, is all by your grace and for your glory. Use my life, use my talent, time, and treasure for your glory and honor. At alam mo, mas pagpapalain ka niya. Mas masaya pa ang buhay mo. Mas may peaceful ka pa. Masaya pa ang pamilya mo. Kompleto pa kayong sama-sama. Namumuhay sa kapayapaan, sa kasiyahan, sa kalooban ng Diyos, lahat naglilingkod sa Panginoon, at lahat, ang Diyos ay masaya sa ating family. Napakaganda. My soul that magnify the Lord. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, bless niyo po sa aming pusang mga prinsipyo at mga salita ninyo. Ito, Panginoon, na magamit po namin sa aming buhay Kristiyano at even sa aming pamilya. Thank you po. Pinupuri ka namin. In Jesus' name I pray. Amen. So again, magandang gabi po sa lahat po na nakikinig. Tatay Jojo, pagpalain kayo ng Diyos. Lagi po namin kinig and pray. Nanay Dora, Christopher, and Brother Clyde, Bansana Sabigan. At patuloy pag-pray natin po si Brother Clyde. At siya po ay nagre-review para sa board exam. As a criminology graduate. Pag-pray po natin yan, si Brother Clyde Mansano from Candon po siya, na nandun po nagre-review lang. Okay? So, salamat sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. See you on our next episode. God bless po.